as morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears, I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your light leads me from above. Isang bago at punong-puno ng pagpapalang umaga, kaibigan. Ako ang iyong kaibigan sa radyo, Neryo Caranza, at nais kong pakinggan mo ang nakasulat sa mga awit kabanatang 5, talatang 3. Sa umaga, O Panginoon, naririnig niyo ang aking panalangin. Habang sinasabi ko sa inyo ang aking mga kahilingan at hinihintay ko ang inyong kasagutan. Kaibigan, ang bahagi ng araw na ito, ang umaga, ay isang napakagandang pagkakataon na lumapit sa ating Panginoong Diyos. Kaya binabati po natin ang ating mga kaibigang sumusubaybay sa kani-kanila pong mga tahanan at ang mga kaibigan po nating driver na nasa lansangan na nakatunin dito po sa ating himpilan, AWR 891 FM. At ang atin din pong mga taga-subaybay na nasa Facebook page, si Nol Kaagbay Dayo dyan sa Tayabas City, si Emmy Alvero ng Butuan City, Edna Nisperos, Minda Soriano at Florida David ng Arizona, USA. Maraming salamat po sa inyong maagang pagtunghay dito sa ating palatuntunang Rise and Reflect. Ito po ang unang araw natin kung saan nagpasimula tayo ng mas maaga sapagkat susunod po sa atin ang isang napakagandang programang may pamagat na may nagmamahal sa iyo. Ganon din po namin kayong patuloy na inaanyayahan sa atin pong nagpapatuloy na programang Revelation of Hope mamayang alas 7 ng gabi. Ikaw ay nakikinig sa ating himpilan, AWR 891 FM, at ito ang Rise and Reflect sa kanyang bagong oras. Ngunit hindi po nagbabago ang mithiin ng ating programa. Dito ay pinasisimula natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa ating Panginoong Diyos, pagbabasa ng kanyang salita at sa pananalangin. At tinatapos po natin ang aklat ng Ecclesiastes. Ngayon ay nasa kabanatang 12 tayo, talatang 9 hanggang 14 mula po sa ang Bible Pinoy Version. Pakinggan niyo po ang sinasabi ng Biblia. Bukod sa pagkakaroon niya ng karunungan, laging tinuturuan ng teacher ang mga tao ng mga alam niya. Inaral niyang mabuti, tinest at maingat na inayos ang mga kasabihan.
Nagsikap ang teacher na maganda at nakakatuwa ang isusulat niya, pero totoo at diretso. Ang mga kasabihan ng matalino ay parang matulis na tungkod na ginagamit ng shepherd sa pag-guide sa mga tupa, at parang matutulis na pako na matinding nakabaon ang mga nakolektang kasabihan na tinuro ng iisang shepherd. Anak, ito pa, makinig ka sa mga bagay na ito. Walang katapusan ang pagsusulat ng maraming libro at masyadong nakakapagod ang sobrang pag-aaral. Ito ang point. Matapos marinig ang lahat, magkaroon ka ng takot sa Diyos at sundin mo ang mga utos niya. Kasi ito ang dapat gawin ng lahat ng tao. I-judge ng Diyos ang bawat ginagawa natin kahit pa yung mga sekretong bagay, mabuti man o masama. Huwag palampasin ang pabalita o ang mensahe. Sa ibang salin, ang Ecclesiastes Kabanatang 12, talatang 13 ay ganito ang pagkakasulat. Ngayong nabasa mo na ang lahat ng ito, ito ang aking huling payo. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, dahil ito ang tungkulin ng bawat tao. Kaibigan, sa Ecclesiastes, binigyang diin ng mangangaral o ni Solomon ang ilang mahalagang punto sa kanyang pagtalakay sa buhay mula sa aklat ng Henesis. Una, ang sabi niya, this life is marked by vanity or futility. Ang buhay na hindi connected sa lumalang ay walang saysay o walang kabuluhan, sang-ayon kay Solomon. Ito ay nabaliktad dahil sa kasalanan, sa pagpasok ng kasalanan sa sanlibutan ito. Kung minsan ang sabi ng mangangaral ay may kasamaan sa lugar ng katuwiran, minsan ang pinakamabilis na mananakbo ay hindi nananalo sa karera. At kung minsan ang masasama ang umuunlad at ang matuwid ang nagdurusa. Napakagandang observation. Kaibigan, ang baliktad na mga karanasan at inaasahang ito ay maaaring dalhin tayo sa kawalan ng pag-asa. Ngunit sinasabi sa atin ng mangangaral kung paano umunlad sa mundong ito na puno ng kasalanan. Pangalawa, binigyan tayo ng Diyos ng maraming bagay upang tamasahin o i-enjoy. Itinuturo tayo ng mga kaloob na ito pabalik sa halamanan ng Eden and forward to the marriage supper of the Lamb. Enjoying God's gifts brings us a small taste of life before sin and life when sin no longer reigns. Ang ating pagtamasa sa kaloob ng ating Panginoong Diyos ay nagbibigay sa atin ng kunting patikim sa buhay bago nagkaroon ng kasalanan at sa buhay na darating kung saan wala ng kasalanan. Pangatlo, ang ating buhay ay dapat ipamuhay ng may kaugnayan sa Diyos, sa ating Diyos na lumalang. Sa talatang 13, mababasa natin na ang pagkatakot sa Diyos at pagsunod sa Kanyang utos ay ang buong katungkulan ng sangkatauhan. Ang salitang duty, tungkulin, ay wala sa orihinal na tekstong Hebreo. Ginamit ito ng mga tagapagsalin upang higit na maunawaan kung ano ang sinasabi ng mangangaral. Sa Hebro, sinabi niya na ang the whole or the all of humanity, ang buong pagkatao, ang buong sangkatauhan, ay dapat may pagkatakot sa Diyos at pagsunod sa Kanyang mga utos. Iyon ang inaasahan sa Kanya. It is not only a part of our duty to be in relationship with God. It is our whole duty. It's what it means to be human. Ito ang ating buong pagkatao. Dito tayo binubuo. Ito ang kahulugan ng ating buhay. Matakot sa Diyos at sundin ang Kanyang mga utos. Itinuturo ng Henesis, Kabanatang 1, na ang mga tao ay nilikha ayon sa larawan ng Diyos, created to live in a relationship with Him as He co-regents on planet Earth. Nagkasala ang tao at pinalabas sa halamanan ng Eden, ngunit hindi tayo pinabayaan ng Diyos, kundi kumilos siya upang muling itatag ang ating tunay na layunin. Ginawa niya ito sa maraming paraan sa buong lumang tipan
At sa bagong tipan, pinasinayanan niya ang bagong tipan sa dugo ng kanyang anak, ang ating manunubos, ang Panginoong Hesus. Ang tanging paraan upang magkaroon ng kapatawaran ang kasalanan at maibalik tayo sa kaugnayan sa Diyos na mayroon sa atin. Kaibigan, ano ang bumubuo ng iyong pagkatao ngayon? O may kulang ba sa buhay mo? Kung hindi ka nagtiwala kay Jesus, gawin mo ito ngayon. Para sa iyong comment and reflection, maaari kang maglagay sa ating comment section. Kayo po na nasa Facebook page at YouTube channel, pwede nyo pong isulat dyan sa comment section ang inyong pong reflection. At para naman po sa mga kaibigan nating sumusubaybay sa radyo, ang atin pong mga numero kung saan maaari nyo pong i-text ang inyong mga reflection ay 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. Kaibigan, nais kong anyayahan ka na lumapit sa ating Panginoon kasama namin sa pananalangin. Tayo ay manalangin. Panginoon naming Diyos, salamat sa iyong tipan ng pag-ibig at walang katapusang katapatan. Ang iyong pagmamahal sa amin ay umaabot hanggang sa pinakamalayong sulok ng aming buhay. Siyasatin mo po ang aming mga puso at ipakita sa amin, Panginoon, kung saan namin kailangan ang iyong kapatawaran at ang iyong awa. Ngayong umaga, dakilang Diyos, akin pong ipinapakiusap na inyo pong dinggin ang mga panalangin at kahilingan ng aming mga kaibigang nakikinig sa umagang ito. Kanila pong ipinahayag ang kanila pong mga saloobin, ang kanilang mga kahilingan. Kung ang mga bagay na ito, Panginoon, ay makapagpapatibay ng kanilang pananampalataya, ipinapakiusap ko po na inyong tugunin ang mga dalangin ito. Maraming salamat po sa pagdinig ng aming dalangin, sapagkat ito po ay aming hinihiling sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Kaibigan, muli kitang inaanyayahan na sundan ang natatanging pag-aaral na atin pong inihahandog in celebration po ng ating anniversary dito po sa AWR 89.1 FM, ang Revelation of Hope, mamayang alas 7 ng gabi. Sa ganap na alas 7 ng gabi, ipagpapatuloy po natin ang pag-aaral sa Revelation of Hope at ang Radio Clinic sa ganap na alas 6 ng gabi. Dito po ay inyong makakausap, pwede nyo pong ikonsulta ang inyo pong mga problemang pangkalusugan sa mga manggagamot na on-air mamayang gabi sa ganap na alas 7. Kaibigan, ang susunod po ay ang ating bagong programa, May Nagmamahal sa iyo. Ito ang iyong kaibigan, Pastor Nerio Caranza, na nagsasabing, God is always near you. As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each
each day. Through trials and fears, I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above.